The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na ng humirap ang ating buhay. Narinig niyo po yun? Sabi ni Marcoleta. Tayo na po ngayon. Oo. Ang pinakamataas daw ang kuryente sa buong Asia. 'Di ba? So, ibig sabihin, pag sinabi mong pinakamataas, ikaw yung nangunguna dyan. Ulitin natin, para klaro. Oh. Ang pinakamataas ang kuryente. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Ah. Yan po ang totoo. Yan po yung totoo. Pag intindihin po natin pag sinabi mong pinaka, nangunguna ka. Kasi halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Si Ballpoint Man at saka si Juan, magkatabi. Tapos pag sinabi mo, si Ballpoint Man sa room na to, si Ballpoint Man ang pinaka, okay? Pinakamaraming ballpen sa room na to. Ibig sabihin, ako yun. Ako yung nangunguna. Ako yung pinakamaraming ballpen. Diba? So dito, sa sinabi po ni Marcoleta, sinasabi niya po na ang pinakamataas ang kuryente ay ang Pilipinas. Tayo daw. Isa pa, ulitin natin. Papatunayan natin na sinungaling si Marcoleta at mangkukulam. Manlilin lang. Sorry. Okay. Eto, isa pa. Oh. Kaya, that happened after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Okay, na-explain ko na sa inyo. Tandaan nyo, pag sinabing pinaka, tayo yun. Pinaka. Binigyan ko kayo ng example. Si Ballpoint Man sa room na to, si Ballpoint Man ang pinakamaraming ballpen sa room na to. Ibig sabihin, ako yun. So dito kay Marcoleta, tayo na po ngayon ang pinaka mahal ang kuryente sa buong Asia. So, ibig sabihin, nangunguna tayo. Ngayon, basahin po natin ito. Basahin po natin. Kung talaga bang totoo yung sinasabi ni Marcoleta. Kahit kayo, pwede niyo i-google to eh. Okay? I-google niyo po. Anong sabi dito? Singapore ranked the highest at 14 pesos per kilowatt hour while Japan, okay, noon pumapangalawa yung Japan. While Japan came in the second at 11.80 pesos. Tapos, as of January 2022, the Philippines had the second highest electricity rate in the Southeast Asia. Okay? Asia. Still trailing behind the Singapore. So, pangalawa tayo, no? Sa Singapore. According to the report by Philippine Center of Investigative Journalism. Yan. So, sabi ni Marcoleta, tayo daw ang pinaka. So, pag sinabi mong pinaka, nangunguna ka. Malinaw po dito, no? Malinaw po dito as of January 2022, okay? Yan tayo ang pumapangalawa. So, hindi pala tayo yung nangunguna. Hindi pala tayo yung pinaka. Ang pinaka pala is Singapore. Diba? Binasag na kita, Marcoleta, doon sa overprice mong mga bilihin. Binasag na kita doon. Ito ba bang kuryente na to? Ito ba bang kuryente? Lilinlangin mo yung mga Pilipino sa pamamagitan ng kuryente? Sasabihin mo, tayo yung pinaka? Sinungaling ka, fake news ka, Marcoleta. Kitang-kita yan, Diba? Inuuto mo yung mga Pilipino. Yun yung maliwanag dyan. Diba? Grabe ka makapang-uto. Grabe ka, Marcoleta. Itong kaibigan ko na to.
na si Marcoleta, grabe. Grabe makapanlinlang. Ha? Alain nyo yun? Eh, pangalawa lang pala tayo eh. Hindi pala tayo yung pinaka. Hindi tayo yung pinaka. 'Di ba? Sobra ka, Marcoleta. Oo, matindi to. 'Di ba? So anyway, ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Yan syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction. Ayun meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook page. Yan po, no? Ballpoint Man 2.0. At syempre, may TikTok din po tayo. Meron din po tayong Timberador na Facebook page. Okay. Ayun. Basag na naman yung kaibigan kong si Marcoleta. Huli na naman sa kanyang kasinungalingan. 'Di ba? Oh, bistado na naman. Marcoleta naman, magbago ka na. Alam mo yung mahirap sa mga politiko na to, maggagawa ng fake news. Gagawa ng fake news para malinlang yung mga Pilipino, para lang iboto sila. 'Di ba? Lilinlangin po kayo. Lilinlangin po kayo. Para kunyari siya yung may malasakit sa bansa. Siya yung may pagmamahal sa bansa. Lilinlangin kayo ng taong ito. Manlilinlang ka, Marcoleta. Ha? Klarong-klaro yung panlilinlang mo dito. Pero sige. Ito na. Bigyan po natin ito ng reaction mga pre. Panoorin po natin ito. Okay? Share po natin ang video na to para malaman po ng mga Pilipino kung paano manlinlang si Marcoleta. Basag ka na naman dito. Diba? Sunog ka na naman. KO! Yung lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Walang sumigaw. Ulitin natin. Kasi po, sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yan yung problema sa atin eh. Kapital kasi yan ng mga politikong manggagamit talaga eh. No? Na para, yung papalabasin nilang concern sila sa inyo. Yun yung kapital nila para iboto nyo. Ha? Sasabihin ng mga nalinlang, sasabihin, ay, maganda pala to si Marcoleta, iboto natin kasi may malasakit ito sa mga Pilipino. Diba? Alam niyo yung mga manggagamit? Yan po palagi yung kapital. Pero pag sila, ang mga manggagamit na yan, pag sila ay nakaupo, puno po yung bulsan yan. Sigurado po yan. KO! Diba? Tuloy. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Pinapasikat mo yung hopya mo. Diba? Anong connect nung hopya sa nangyayaring issue sa bansa ngayon? Anong connect doon? Marcoleta, nagpapatawa ka ba? KO! Nagpapatawa ka ba? Focus ka dun sa pinaka gusto mong iparating sa mga tao. Hindi yung kung ano-ano pang hopya. Wala man lang tumawa ng mga tao. Yung mga tao dyan, alam ko, may iba dyan, karamihan dyan, mga PBBM solid dyan. Diba? Siyempre, pumunta lang sila dyan, nakikiramdam kung ano ba yung mga sasabihin itong kampo ni Digong. Ano ba yung mga pangako? Kasi ang kampo ni Digong, mahilig mangako. Katulad ng amo nila si Digong. Puro pangako, 3 to 6 months, wala naman. Wala namang nangyari. KO! Diba? Bagkos, naging kaibigan pa niya yung mga nagpapasok ng illegal sa bansa. Diba? Pero si PBBM po, never po yan nangako sa 20 pesos na bigas. Ang pangarap, totoo. Diba? O ngayon, yung mga hindi makamove on sa mga bigas-bigas na yan, sabi ko nga sa inyo,
Hindi nangako yung Pangulo, pero pinipilit nyo na nangako. Okay na, sige na. Sige, sabihin na natin nangako yung Pangulo. Kahit pa siguro mag-10 piso yung bigas, hindi ka pa rin makakabili. Dahil ikaw yung DDS na batugan, tatamad-tamad. Walang trabaho. Anong trabaho nitong DDS na to? Yung umigop lang ng rugby dyan sa tabi-tabi. Puro reklamo, wala namang pambiling bigas. Binabaan na nga sa 29 yung bigas eh. Nagawa ba yan sa panahon ni Digong? Wala. Diba? KO. Wala. 80 nga yung kilo sa panahon ni Digong eh. Diba? Nung COVID. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito yung paraan ni Marcoleta eh, yung maninira ng iba, babanat. Diba? Maninira ng ibang politiko para lang iboto siya. Hindi naman yan yung solusyon na makakaano sa bansa, makakatulong. Dapat, ikaw na nakatayo dyan sa stage, ano yung mga plataforma mo? Ano yung plano mo? Pag ikaw ay naging senador. Kaso, malabo yun eh. Pero pagbigyan natin, kung ikaw ay maging senador, anong ano mo? Anong plataforma mo? Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sa Pwede kang mag-focus eh sa mga gusto mong ayusin eh. Bakit kailangan mo pang bumanat? Alam mo naman sa sarili niyo, kayo yung kayo yung ugat kung bakit may gulong ganito. 'Di ba? Sa bagay, gawain niyo yan eh. Siguro feeling niyo diyan kayo mananalo sa mga ganyang diskarte. Kasi yung mga Pilipino mahilig sa issue. Pero kahit mahilig yung mga Pilipino sa issue, yung pagbanat mo, yung mga ginagawa mo, nang dahil lang dyan, iboboto ka kaya? Ayun yung tanong. Pagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Di mananalo sa debate. Bakit? Sino ba yung hinamon mo sa debate? Meron ba? Wala naman. Wala ka naman ka-debate. Puro pang gugulo. Kaya, sabi ko, Hindi, Marcoleta. Ikaw yung nanggulo. Ginulo mo yung isipan ng mga Pilipino. Sasabihin mo, walang West Philippine Sea, South China Sea lang. Okay? Ito yung tanong ko. Kasi, ito yung tanong ko, Marcoleta. Kapag ikaw ba, halimbawa, bibili ka ng isang motor. Okay? Binili mo yung isang motor. Ano bang gagawin kong example? Motor ba? Motor o di kaya 4 wheels? Okay? O ganito na lang. Halimbawa, Marcoleta, bumili ka ng isang motor. Okay? Hindi man bumili. Kumbaga, nag-down payment ka muna. Kumbaga, hulugan. Ang ginawa mo, hinulugan mo sa isang company. Motor ha! Motor ni Ballpoint Man. Bigyan natin ng example, motor ni Ballpoint Man. Hinulugan ko yung motor na yan, Marcoleta, sa isang company. Ima-monthly ko siya. Then, nakapagbigay na ako doon, kinuha ko yung motor, pero magma-monthly ako. Okay? Magma-monthly ako. So, yung motor na yan, na hinuhulugan ko monthly, hindi pa siya bayad naghuhulog pa nga ako monthly. Yung motor na yan, na hinuhulugan ko monthly, ako yung nagda-drive, araw-araw ginagamit ko yan. Okay? Hindi ko ba matatawag yan ng motor ni Ballpoint Man? O pagmamay-ari ni Ballpoint Man? Kasi hindi pa siya bayad eh. Diba? Hindi pa siya bayad. Hinuhulugan ko pa lang para pag nahulugan ko na lahat, magiging akin na yun. Diba? Magkakaroon na ng may papel na. Pero ngayon, dahil hindi pa siya fully paid,
ang ginawa, nagdadrive ako araw-araw, naghahatid ng estudyante, pinalagyan ko ng sidecar, pero nagmamonthly ako. Tapos may mga tao ako makakasalubong, wow! Ballpoint man, ang ganda ng motor mo ah. Oo. Honda. Oo. Wow, may sidecar. Lalagyan ng pagkain ng kambing, ganda niya na. Oh. Sila, sabi ng mga nakasalubong ko, motor ko. Ang ganda daw ng Honda ko. 'Di ba? So pwede ko ba silang barahin? Uy, wag. Wag yung sabihin motor ko 'yan. Kasi sa Honda 'yan eh. Hindi ba pwedeng tawaging motor ko 'yon? Marcoleta. Kasi hindi pa siya fully paid eh. So yun yung isang example ng isang West Philippine Sea. Hindi ba natin pwedeng tawaging atin yun, West Philippine Sea? Yung tayo-tayo lang mismo, yung tatawag diyan, pagpalagay natin okay, hindi pa nakakalagay yan sa sa isang libro. Okay? Pero tatawagin nating West Philippine Sea kasi atin yun eh. 'Di ba? Bawal ba 'yun? Marcoleta. So anong gusto mong itawag natin diyan? South China Sea? 'Di ba? Maliwanag 'yun na atin, Marcoleta. Binigyan kita ng example, 'di ba? Atin 'yun. So, nararapat lang siguro na tawagin nating West Philippine Sea yan. 'Di ba? Nararapat lang siguro 'yun, Marcoleta. So, maliwanag dyan, Marcoleta, na ikaw yung nung gugulo. Sabi mo nga, kahit i-google nyo yan, walang West Philippine Sea. Eh, nung ginugol natin, may West Philippine Sea naman eh. Mas matalino ka pa ba sa Google? Yan, another panlilin lang yan, Marcoleta. KO. 'Di ba? I-google nyo yung West Philippine Sea. Nandun. May West Philippine Sea po. 'Di ba? Meron. So yun, maliwanag po yun na si Marcoleta, ginugulo kayo. Ginugulo yung isipan nyo. 'Di ba? Klaro? KO. Oh, tuloy. Pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito Oh, ito na. Ito na yung pambubola. Di lang pala ito manliliin lang, mambubola pa. Oh, pakinggan nyo ha. ngayon. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Mm. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Yan. Pinapabilib yung mga tao. Para sabihin ng mga tao, wow, ang galing naman ni Marcoleta. Ano talaga sa atin? Concern talaga. Yan yung strategy para iboto ka ng tao. Halimbawa ako, nasa Cebu ako ngayon. Iisipin ko, isa akong politiko. Paano ko kaya bubulahin tong mga nasa Cebu? Bubulahin ko para manalo ako. Ganito. Sige, mag-announce ako sa stage. Oh, ako ngayon si Ballpoint Man. Nandito sa inyong harapan, nag-e-effort. Nakaharap sa inyo. Dahil kayo ay nasa puso ko at kayo ang tunay na tao. Siyempre yung tao, hahanga. Wow, pinuri tayo, tunay daw tayong tao. Magpapalakpakan yung mga yan ngayon. Dahil sa simpleng salita, natuwa naman yung iba, nagpalakpak, and then yung iniisip ng mga tao, iboboto ko to kasi pinupuri kami. Kasi, ano pala ito sa puso? Tayo palang andito ngayon, kumbaga, malapit pala tayo sa puso ni Marcoleta. Ganon. Nung manalo na si Ballpoint Man, di nyo na ako makikita sa Cebu. Pumunta man ako ng Cebu, magtatago ako. Naka 4 wheels lang ako. Di ako lalabas dyan, ang init eh. Diba? Bahala kayong taga Cebu dyan. Parang ganon yung binibigyan ko kayo ng example O, parang ganun. Bahala kayong taga Cebu dyan. Nanalo na ako eh. Doon na lang ako palagi sa may aircon. Ngayon, makikita nyo sila. Makikita nyo sila dyan. Andyan sa harapan nyo. Sa Cebu. Kasi kailangan kayo nila. Gagamitin pa kayo nila. Pero pag nanalo na yung mga yan, ay naku po, good luck. Diba? Pero tingnan nyo ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ma-election man o hindi, nandyan yan, nag-iikot yan sa buong bansa. 'Di ba?
Hindi nagtatago ang ating Pangulo. Ganon kalupit ang ating Pangulo. Diba? Ganon po kalupit. Ganon ka sipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi po kayang higitan ng kahit sinong mga kampo ni Digong yung ginagawa ng ating Pangulo. Oo, kasi nga masipag po ang ating Pangulo. Tuloy. Yun. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalo Yan naman, bilihin na naman. Presyo ng bilihin. Overpriced na naman siguro to. lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Mataas talaga. Kahit sa bansa, Marcoleta, mataas. Mas matindi doon sa ibang bansa, kaya dollars yun eh. Sa atin, peso lang. 'Di ba? Peso lang. Sabi ni Marcoleta, bla bla bla, ang presyo ng ating bilihin mataas, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nagugutom na kayo, kawawa naman kayo, concern ako sa inyo, kawawa kayo, talagang mahal na mahal ko kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya iboto nyo ako, kasi ako ang gagawa ng paraan para mapabagsak yung presyo ng mga bilihin. Parang ganun yung gusto iparating sa inyo eh. Kasi nagugutom na kayo, naiintindihan ko yan. Mga ganong mga salitaan eh. And then pag uwi ng bahay niyan, asan na yung litson? Diyan na yung litson, nakahanda na oh. Kain si Marcoleta, sarap ng ulam. Diba? Tapos kayo, yung mga nandyan ngayon, gutom pa rin. Ganyan po. Ganyan po yan, mga politiko na yan. Kunyari concern sa inyo. Minsan nga, dadamay pa yung sarili nila eh. Nagugutom na tayo! Ay, paano kayo magugutom? Imposible magutom kayo. KO. Yung mga Pilipino, gutom. Dahil sa mga taong katulad nito ni Marcoleta. Bakit? Manlilin lang eh. Kawawa na po ang ating mga kababayan. Yan kawawa na po. So, concern ka. Kawawa na yung ating mga kababayan. So, ibig sabihin, ikaw lang yung may pagmamahal sa mga kababayan. Sa mga Pilipino. So, ganon. Ikaw na yung pinaka-concern sa balat ng lupa, ganon. Lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Ang ina, gamit na gamit yung mahihirap eh. Pag mga politiko manggagamit talaga, ang kapital po nila, mahihirap. Hindi nyo ba pwedeng gamitin yung mayayaman? Parang ang inaangat nila, mahihirap. Pero kabaliktaran nun, wala silang pake sa inyo. Wala silang pake sa inyo. 'Di ba? Wala. Dapat kasi, mahirap man o mayayaman, pantay-pantay ang tingin. 'Di ba? Kasi masyado ng halata. Masyado ng halata kung puro mahihirap yung inaangat mo. Para sabihin concern ka? Mahirap man o hindi, dapat pantay-pantayan. Mahirap o mayaman, di ba? Sa bagay, kapital nila yan eh. Ang gamitin yung mga mahihirap kada eleksyon. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. 125 million. 51 billion. Diba? Trillion kay Digong. KO. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Kasi si Sara Duterte ngayon, bakit nagsasuffer yung education? Kasi si Sara Duterte noon, no? Tamad. Patulog-tulog lang sa DepEd. Sabi nga doon sa, sa binasa ni Barbers, sa hearing dyan sa Quadcom, wala na palang Quadcom, dyan sa Kongreso, no?
nagpapalaki daw. Pero hindi si Barbers may sabi nun na binasa lang kasi may nagpakalat ng ganung post. Ayon dun sa post na yon, nagpapalaki daw ng puday si Sara. Di ba? So, ibig sabihin, si Sara Duterte walang ginagawa. Binubulok yung mga laptops. Yung edukasyon, di ba? Dito pa rin tayo. Habang yung ibang bansa nandun na sa tuktok. Tayo dito pa rin dahil tamad si Sara Duterte. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalabang ka naman talaga eh. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa Sige, pakinggan natin kuryente ha. bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Si Bundok oh. Si Bundok ba yun? Sorry, di ko kasi kilala yan eh. Pag ganun-ganun pa oh, kala mo may pagmamahal sa bansa. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ng tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo? Ikaw yung may gusto niyan, Marcoleta. Bakit? Ang gusto ni Marcoleta, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Bakit? Mamaya, papakita ko sa inyo. Kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Oh, yun. Yan po ang totoo. Oh. Pag sinibong tayo na po ngayon, ang pinaka, ibig sabihin, nangunguna tayo. Okay? Pag sinabi mong tayo na po ngayon, ang pinaka, ibig sabihin, nangunguna tayo. Bigyan ko ulit kayo ng example ha. Sa isang naman, sa isang grupo, 10 kayo. 10 kayong magkakaibigan. Sabihin, si Ballpoint Man, sa grupo na to, si Ballpoint Man ang pinakamalakas uminom ng kape. So, ibig sabihin ako yun, pinakamalakas uminom ng kape. So, si Marcoleta naman, tayo na po ngayon daw, ang mahal yung kuryente, ganun. Sa buong Asia. Yan po, sinasabi ko po sa inyo, fake news po si Marcoleta dyan. Hindi po yan totoo. Kasi po, ang nangunguna po ay ang Singapore. Singapore ranked the highest at 14 pesos per kilowatt hour while Japan came in the second at 11 pesos. Okay? Tapos, as of January 2022, tayo na yung pangalawa, the Philippines had the second highest electricity rate in Southeast Asia. Still trailing behind Singapore according to the report by the Philippine Center Investigative Journalism. So ito, ayan bago lang to, January 2025. Okay? So ibig sabihin, tayo po yung pangalawa. Hindi po tayo yung pinaka. Okay? So sinungaling si Marcoleta. Fake news po si Marcoleta. Manlilin lang po si Marcoleta. Okay? Hindi pa pala tayo yung pinaka pero ginawa mo ng pinaka. 'Di ba? So anong tawag doon? Balak mong linlangin yung mga Pilipino. Kaya tinawag kang boy kamatis, boy manlilin lang, 'di ba? Oh, sa Bisaya pa mura kag si Taning. Oh. Kay si Taning manlilin lang man eh. Ibig sabihin po ang demonyo, no? Manlilin lang yan. Lilinlangin ka ng demonyo. Yan po yung gawain ng demonyo. Diba? Ang iligaw ka.
Oo, gawain po yan ng demonyo. Kung talagang mahal mo yung mga Pilipino, kung talagang mahal mo yung taga Cebu, hindi mo dapat sila nililinlang Marcoleta. Pwede mo naman sabihin, sa buong Asia, sa Southeast Asia, okay? Pwede mo naman sabihin na, tayo yung pumapangalawa na mahal yung kuryente, ganon. Pwede yun, matatanggapan natin yun kasi totoo naman eh. Pero yung sabihin mo, tayo yung pinaka, hindi na. Sinungaling ka. Fake news ka. KO. Issue naman po ito ng kuryente, hindi na nang bilihin ha. Nilinlang na naman po tayo. Hindi pala tayo nalinlang. Yung mga bubon DDS pala. Sinubukan tayong linlangin. Pero hindi po tayo palinlang. Ginagamit natin to, di ba? Paano yon, Marcoleta? Diyan pa lang, wala na. Hindi ka na papaniwalaan ng mga Pilipino. Wala nang maniniwala pa sa'yo. Dahil ubod ka ng kasinungalingan. So, yun lang mga pre, yung ating reaction ngayon sa video po na ito. Ayan Pero syempre, no, at least na bigyan natin ng reaksyon itong panlilinlang ng isang Marcol. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong Facebook page na Timberador. Ayan may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Ayan mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman mag-updated ka sa mga uploads natin. And also ring the notification bell. Malapit na po tayo mag 200,000 mga pre. Kaya sa mga bago po nating dyan, subscriber, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Okay? So yun lang po muna. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating video.